May 6 na topic tayo ngayon na hidden disease. Isa sa tatlong may high blood, hindi nila alam na may high blood na pala sila. Nalaman na lang nila dahil na-stroke na sila. Naghihilik, nangingitim dito sa batok, delikado ka na. 70% worldwide, hindi nalalaman na may na sila. So, panglima, lung cancer. Walang simptomas talaga, hindi mo alam eh. Nalalaman lang yon kapag umuubo ka na ng dugo or what. Pagdating mo sa doktor, ano lang gagawin niya? Alam mo sasabihin niya ng doktor? Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. And dito sa show na to, siguro yung mga long time viewers namin, alam nyo na usually pinag-uusapan namin mga sakit sa katawan. Usually yung mga sakit sa katawan na yan, mga sintomas sila ng iba pang condition talaga na underlying. Pero this time, ibahin natin ng konti kasi ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga sakit na quiet. Walang simptomas, pero by the time na malaman mo meron ka, usually malala na. So, para malaman natin itong mga to and makapag-take tayo ng necessary precautions, nandito ang ating medical director, si Dr. Anthony So, para talakayin itong topic na to. Friends, bago tayo magtuloy, i-invite lang namin kayo. Paki-check naman, store.medico.ph. Flash sa screen, pero meron din link sa description. Doc, ano pong makikita nila dito? Doon yung mga collagen, yung mga vitamins, yung mga glutathione, and soon daw, darating yung turmeric natin at ang mga ibang mga herbal natin. Okay, kasama na dyan yung malunggay at iba pang mga natural na nilagay sa capsule form. So kung di niya pwedeng kainin araw-araw, pwede niya namang i-take na parang mga pills lang or parang mga supplements. So lahat ng mga nagtatanong kung saan okay yung collagen, anong brand yung mga yan, pati glutathione, na-mention naman ni Doc, ano yung mga benepisyo nito. Check nyo lang, store.medico.ph. Enter nyo sa Google Chrome nyo, sa Safari nyo, kung ano man yung browser nyo, madali lang pong hanapin. Doc, niretsahan tayo. Ano po ba itong mga sakit na to? And in your words, bakit sila yung mga silent na troublemaker ng katawan? Tama. Parang hidden disease. Meron ka ng palang sakit, hindi mo pala alam na may tinatago ng sakit. Kasi ito, 10 to 20 years kasi ito eh. Ang duration na to. Okay? Kung kumbaga parang pag nahatsing tayo, ay naku, alam natin magkakasipon na tayo bukas, di ba? Pero ito, 10 to 20 years. Okay. So ang salarin ay yung pinag-uusapan natin palagi, yung chronic inflammation, tsaka yung increased insulin resistance. Yung dalawang pag-uusapan natin. Pero may 6 na topic tayo ngayon na hidden disease. Okay? Yung chronic inflammation kasi, yan ang root cause ng mga heart disease, joint problems, inflammation, dementia. Tapos, alam mo saan nanggagaling? Sa pagkain natin. Yun, tama. Poor diet, tapos stress, microplastics, tsaka yung mga smoking, tsaka alak, tapos lack of sleep. Yun palagi ang problema. Well, yung sugar na may mention nyo lagi. Yes, sir. Na Yes, sir. in smaller or just the right amounts, pwede siyang makatulong sa katawan. Pero pag sumobra and madali lang sumobra sa sugar, toxin din siya, di ba, Doc? Yes, sir. Mm. Yes, sir. So, ano itong mga dapat malaman ng mga kababayan natin na mga sakit na maaring meron na pala tayo, even you and me, na hindi natin alam, Yung Doc? number 1, high blood. Mm. Alam pa din sa Amerika, isa sa tatlong may high blood, hindi nila alam na may high blood na pala sila. Mm. Oh. So, wala kang mararamdaman. Wala. Mataasan pala yung blood pressure mo. Nalaman na lang nila dahil nagka-stroke na sila. Yun lang. Oh, oh, Medyo game over na yun. oo. Heart disease or kidney disease. So, yung tatlong yun, nagkaroon sila, ay naku, bakit magda-dialysis na ako? Or nagka-stroke? Or sumakit ang puso mo? Doon tsaka nalalaman nila. So, yung laging may mention nyo, even in the past episodes, pag malakas yung buga ng dugo sa mga ugat natin, Tama. nagko-cause po ng damage? Yes. Kasi, di ba, high blood nga. So, high blood, yung blood pressure sa arteries, di ba? Ito yung puso. So, pag mataas ang pressure, hindi siya elastic kasi eh. Hindi elastic. So, pag mataas ang pressure, yung puso, magpa-pump harder para yung dugo, para pumasok sa daluyan ng dugo, yung arteries nga. Eh, hindi na siya elastic. Itong puso, mas magpa-pump na mas matindi. Eh di, lalaki ang puso. Kaya nga meron tayong heart enlargement dahil doon.
'Pag nagpapa 2D echo minsan diyan nakikita na Doc. Yun ang importante, 2D echo. Ba't nagkaka-stroke? Kasi yung blood vessels natin, 'pag mataas ang blood pressure, nagkakaroon ng sugat. 'Pag nagkakaroon ng sugat, nag-i-injure, tapos dahil sa injury, merong yung mga calcium, yung mga platelets, nagkakaroon ng plaque formation, yan nagbabarado. Mm. So, nag-i-infarct tayo, barado ang utak, or dahil sa injury sa blood vessels, numinipis ang blood vessel, nagkakaroon ng aneurysm. Yung Tas lolobo ho. lolobo o tapos pagkatapos napuputok. Oh, kaya nga may mga bata nagkaka-stroke pa tapos nagkaka-aneurysm na. May mga aktor tayong babata pa lang, uyu Grabe na. grabe na. Oo. Na-mention niyo po yan dun sa isa nating video about sa stroke, 'di ba? Nasa luwang klase po, yung isang bumara, isa pumutok. Pumutok. Mm. Yes. So, Doc, na-mention niyo kanina yung hindi na ho elastic yung blood vessels. 'Di ba ho sa healthy tao medyo elastic yan? Elastic po, oo. Pero yung pagtigas daw niya, tama ba yung term atherosclerosis? Yes, Mm. yung, pagbabarado, atherosclerosis. Mm. Pag in-x-ray mo nga, makikita mo yung blood vessels mo kitang-kita na puting-puti, oh. Ibig sabihin nun Doc, Ah, tumitigas na yung, blood vessels tapos puwedeng magbarado anytime. and 'pag matigas mas lapitin sa injury 'no Doc? Yes, sir. Okey. Yes, sir. So, ano pong mapapayo niyo Doc para medyo maiwasan natin yung mga komplikasyon na dahil napakarami nitong sa high blood na 'to? Ang dali lang, magpa-blood pressure ka lang. Mhm. 'Di ba? Once every 6 months. Kasi maganda yung BP mo ngayon, okey. Mm. Pero after 6 months magpa-blood pressure lang, punta ka sa hospital or sa barangay health center, magpapa-blood pressure ka lang tapos na. Oh, Actually Doc, kahit nga hindi ka kung medyo talaga at kung malayo-layo yung health center, tinatamad ka, sa dami ho ng mga kabataan na nag-aral ng nursing tama, at nag-aaral pa rin hanggang ngayon, isa tama. yan sa unang ituturo sa kanila 'di ba? Yes. Puwedeng pakuhan niyo dun sa Oo, gano'n lang. mm, Kasi tandaan niyo kasi ang stroke kasi, okey, ang stroke, yung blood pressure, 'pag, binaba mo lang yung konti ng blood pressure, gumanda yung blood pressure, yung incident of stroke bababa. yung Hindi chance mong oo. madali. Yes, sir. So, ngayon 'pag nagpa-blood pressure ka, na-check mo, yung systolic yung sa taas, yung diastolic sa baba. Mm. Yung systolic kunwari 120 to 129, pre-hypertension 'yan. Or yung sa baba 80 to 89, pre-hypertension. Ngayon nga, parang gusto nilang gawing 120 hypertension na, eh. Talaga daw. Oo. So, High blood na ako kung gano'n, bata-bata pa ako gano'n yung sa kaya nga, so ngayon kung 120 to 129 or 80 to 89 pagdating mo sa doktor, alam gagawin niya? Alam mo sasabihin niya ng doktor? Lifestyle change. totoo 'to. Pero, yang kasing lifestyle change na yan siya yung madaling sabihin, mahirap Hirap gawin 'no, gawin Doc? kasi masasarap ang pagkain. Oo. Pagpapapayat, alam Hmm. pa ba ninyo, 'pag pumayat ka ng 9 pounds lang, 9 pounds, ang systolic mo kunwari 124.5, Hmm. magiging 120 na lang 'yun kapag na-lose mo yung 9 pounds. 4.5 points magbabawasan. Naku, 9 pounds parang maliit na number, pero 'pag Pag sa normal na lifestyle natin kasing mga Pilipino, yung 9 pounds parang bundok yan na napakataas, eh. mahirap So, talaga. hopefully, Ah, well panoorin niyo yung video namin sa fasting ni Doc, 'yun maganda nakakatulong. 'yun, oo, yes. Any other Doc, Oo. maliban po sa So, high blood? kapag dumating ka na ng 140/90, dapat inom ka na ng gamot. Yes. Oo, kasi 'yun binigyan namin mga losartan, amlodipine, Hmm. 'yun kailangan tuloy-tuloy na 'yun. Oh. Oo, pero kasama rin ang lifestyle change. Pero sa huli kung hari 'pag gumaganda na, di babawasan ng doktor, gawing kalahati hanggang gumanda pa rin. May mga loko-loko kasi Doc na sasabihin nila, okey lang yan may gamot naman ako so kain ako nitong napakaraming lechon saka mga liempo na 'to. Ayun, 'yun maganda sa negosyo namin 'yun. Oo nga. Well sa mga doktor meron, 'Di joke pero lang, pero joke lang. oo. Wala kaming gustong mapahamak dito. Wala, Oo, health inaasar ko kasi yung mga pasyente ko. yes. 'Pag nalaman niyang, "Oo nga, sige na nga, 'wag na nga, ayoko na nga bumalik sa'yo." Oh, Lagi ngang inaasar ni Doc So yung mga mahilig magmotor din kasi ayun, pinapayaman daw nila yung mga oo, surgeon at talaga ang dami, 'wag kayong magmomotor. Oo, other than high okey. blood Doc, Pangalawa, sleep apnea. ano po ito? Okey, yung habang sa gabi nagpo-pause, hindi humihinga. Hmm. So 'pag hindi ka humihinga, nasisira yung heart, nagkakaroon ka ng problema sa heart, tsaka nagkakaroon ka ng diabetes. Sa Amerika, parang 30 million yung merong, sleep apnea, pero 6 million lang ang may alam na may sleep apnea sila. Siyempre tulog ka hindi mo malay Doc. Galing, tama, Oo. tama, oo. So paano magqua-qualify yan? Kasi Doc siyempre tayong lahat naman lumaki, tumanda ng may na-o-observe na mga natutulog. Minsan makikita natin
meron ngang times na titigil sila lalo na 'pag naghihilik sila, 'di ba? Yes, eksakto, Paano mo masasabing sleep apnea na yon? Meron bang tagal, meron bang dalas yung pag-pause ng hinga nila? oh, 'yun ang problema. Ito medyo may kamahalan. So, kailangan pupunta ka sa sleep center para papatulugin ka, lalagyan ka ng aparato para malaman nila, "Uy, meron ka ngang sleep apnea." Medyo may kamahalan. Pero 'yun nga, itong episode na 'to, gawin natin mas simple lang. Kunwari, katulad ng 'pag lalaki, siyempre mag-snore siya, mukhang, "Uy, papunta ka na sa sleep apnea." Kaya nga sasabihin natin, "Uy, delikado ka na, magpapapayat ka na." Kasi bakit? 'Pag medyo mataba-taba ka, yung taba natin sa likod ng ating dila, lumalaki rin. Tapos kapag natutulog tayo, bumababa, na-i-impinge on yung airway natin, 'di siya makahinga. Ah, Tapos minsan nag-i-stop yung paghihinga niya, yun ang ayaw natin. Pero mas mahirap sa babae. dahil? Dahil kasi sa lalaki nag-snoring tayo, 'di ba? Mm. Tapos pagising parang antok pa rin tayo. Pero sa babae hindi. Sa babae, 'di ba medyo mahina ang snoring nila, 'di ba? Ang simptomas niya hindi tulog-tulog, yung masakit ang ulo. Hmm. Tsaka minsan-minsan, mood disturbance. Siyempre akala mo babae kasi may mood disturbance, 'di ba? Pero yun ang nagkakaroon ng problema. I see. Hmm. So, 'pag napabayaan Dok, anong mangyayari 'pag may sleep apnea ka? Ayun, so may heart disease, stroke, and diabetes. Kasi yung oxygen hindi na nag-iikot, kulang sa heart, sa brain, sa kasalapay natin, nagkakaproblema tayo. Yun lang, Mm. napaka-underrated nito. Underrated, sir. So, 'pag nalaman na may sleep apnea ka, ang gagawin meron kang CPAP machine, continuous positive airway pressure machine. So, para kang robot, lalagyan ka ng mask dito, itatali 'yan, parang gano'n na. Tapos yung machine, every ilang seconds, magpu-push siya ng air. Tapos magre-relax siya, pu-push siya ng air, para siya yung maghihinga para sa'yo. Habang tutulog ka 'no, kahit na nakalimutan mong huminga, siya maghihinga para sa'yo. Yun lang 'no, mahal siguro 'to. Mahal siya, mahal. Oo, mahal. Pero Pero siya yung treatment. yan ang treatment, oo. Hmm. Pero kung wala tayo no'n, ngayon siyempre parang natatakot tayo, 'di ba? Oo, 'Di magpa-lose weight na lang tayo, mas mura pa 'yun. oo. Lifestyle change, lose weight, exercise, Tipid 'di ka pa sa 'yon, pagkain. oo, 'yun, tipid sa pagkain. So, then after that, gaganda katawan mo, mas mababawasan ang snoring mo. Hmm. Okey. So, pili ka na lang, gastos Yes, sa machine or yes. mag-lose weight ka, disiplina na lang. 'Yon, Well, 'yon. unless involved ka sa ano, flood control, tingin ko wala karamihan sa'tin walang masyadong pambili niyang mga machine na 'yan. So, Wala, wala, sa wala. lose weight na lang tayo. Kaya nga, so kunwari ngayon kung nalaman mo yung mister mo naghihilik, ngayon pagutumin na ninyo. 'Di Hmm. ba, para at least, kasi kunti magkakaproblema sa heart problem, saka sa stroke, saka sugar. So, kumbaga linked lahat sila 'no? Link lahat sila, Hmm. link sa sila. Ang next natin, pangatlo, diabetes. Common na common, 'di ba? Pero 9,000,000 sa Amerika, 9,000,000 out of 38,000,000, meaning 1 sa 4 na may diabetes, hindi alam na may diabetes sila. Oo nga 'no. Actually maraming nagpapa-check-up nagugulat na lang sa sugar. 'Yun. So, pero may mga subtle signs, Hmm. yung mga parang tumatakaw na tayo, tapos inom tayo ng inom ng tubig, tapos ihi tayo ng ihi. Ayun, polydipsia, polyuria, polyphagia. Yun, parang palaging tuyo ang bibig mo. Naku, check mo na para sigurado tayo, pa-FBS lang tayo. Ayun na yun. Yung fasting blood sugar. Yes sir, yes sir, yes sir. Ito yung hindi ka muna kakain or iinom ng I think 10 hours? Mga 8 hours, mga gano'n. Tama po sir, Oo, yun. itulog mo tapos early Yes, the next day oo. kukuhanan po kayo ng dugo. Tama, wala kang iinom na tubig or pagkain, Hmm. pagkakain, oo. How about yung HbA1c Doc? Okay, yung HbA1c kasi yan, iche-check niya yung 3 months. Kasi may mga iba nandadaya, eh. Hmm. Kunyari, bukas magpapa-check ako, ang gagawin niya ifa-fast niya mga, kahit na mga 15 hours. Siyempre 'pag nag-check mo ang baba ng sugar mo. Mm. Pero 'pag chineck mo ang HbA1c, kinukuha niya yung sugar sa red blood cells natin para malaman, "Uy, mataas pala." Kasi nade-deposit ang sugar natin sa mga organs natin tsaka red blood cells. Hmm. So, hindi natin walang takas yun. So, yung 3 months na yun malalaman natin, "Uy, mataas ang sugar mo, Mm. Ayan. Kung nagbabasa or nakikinig kayo tungkol sa mga yan, yung sinasabi ni Doc na dumidikit yung asukal sa red blood cells mo, glycation po yun. Glycation, yun. And yung HbA1c, mahirap siyang gayahin kasi parang pang 3 months 3 na. months kasi yung mga red blood cells 3 months nabubuhay, eh. Correct. Oo, so dun chine-check. So maaring normal yung sugar mo pero 'pag sa A1C I think
paglagpas 6 no, Paglabas ng 6 tama, oo, yun. dun Oo. nga yung pre-diabetic, paglagpas yata 6.5, I could be wrong, yun Yes, yes. yata yung diabetic. Yes, yes, yes. Oo. Sa FBS Doc, mga ilang lagpas sa limit ano yung dapat mong makuha bago ma-consider na diabetic kayo? Dati kasi 140 plus yun, eh. Pero dahil napapansin nila, bakit 120 plus lang, 125, 128 pa lang sila, eh, ba't ang dami na ng komplikasyon? So, Hmm. binabaan na nila, ginawa nilang 125. 125 lang ang makuha Doc. And isang test lang ba na makuhanan ka ng gano'n, diabetic ka na or Usually more 2 to 3 times siya. 2 to 3 Yes, times? yes. Okay. So, yun FBS po. Usually sa mga nagtatrabaho sa'tin sa annual physical exam niyo kinukuhanan kayong ganyan. So, paki-monitor na lang po. Actually, dito nga sa'min sa opisina namin ang gusto kong gawin ano, 'pag nakuhanan ka ng ganyan tapos yung mataas na BP or mataas na sugar tapos hindi ka nagpagamot, hindi ka nag-maintenance, dapat pasuin yung health benefits mo, Kasi ikaw ang pasaway, yung mga Tama, tama, tama. Good, good. oo. Para ma-encourage, oo, wala ka ng health benefit, Oo, kasi ikaw mismo tinatanggihan mo, 'di ba? So, Kaya nga, tama. ano pa lang naman 'yun, naisip ko lang 'yun kasi 'pag meron na kaming incidences Doc ng mga tao namin dito sa office na 'yun nga, pinaabot nila sa malala, pero puwede naman sanang nag-maintenance sila, naggamot sila, hindi na aabot do'n. So, para matakot lang naman Yes, minsan. dapat, dapat, dapat. Mm. Oo. Ito pa pala, kapag medyo mataba-taba ka konti, 'di ba? Minsan-minsan may nangingitim dito sa batok, nangingitim yung mga nakaumbok konti. Yun, ang tawag diyan, acanthosis nigricans. O tapos kunwari may sa singit-singit mo nangingitim, Mm. ay baka simptomas ng diabetes na rin yun. Talaga Doc. Actually, sa medyo malaki sa'tin, common yung may maitim sa batok. O yun, yun. Kaya parang ang tawag diyan, insulin resistance. So, 'yun yung marka pala. Mhm, mhm, Actually, nakakita akong ganyan minsan mhm. kahit sa mga bata Doc, Yes, kaya nga. Bata pa lang, yes. Kaya nga yun, kapag medyo naku, magduda ka na kayo. O akala mo mababa sugar mo, hindi ka na insulin resistance, may fatty liver ka pala. Mamaya pag-uusapan natin. sige. Pero sabi niyo nga Doc, ang dami na nating beses na na-mention 'yan, yang diabetes na 'yan umpisa siya ng maraming health problems. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I think na-mention niyo, 'pag mataas sugar mo, lapitin na masira ang kidneys mo, Hmm, lapitin na mag-high blood ka, lahat. lahat. Lahat ng circulation. Yes, sir. Yes, sir. Oh, tapos sabi nga nila, I think sa mga ibang malalaking medical channel, link na rin sa cancer yung pagkaka-diabetes, So, Yes, sir. Yes, sir. Inflammation. oo Yes. nga, inflammation sabi niyo nga root cause ng napakaraming sakit. Yes, sir. Yes, sir. Okey. So, 'pag 45-year-old ka na, every 3 years papa-screen ka sa diabetes. 45. 45, every 3 years. Pero kung tatay, nanay mo may sakit na o kapatid mo may sakit na, mas every year papa-check mo na para sigurado kung may Hmm. diabetes ka na, wala. Actually ano, yun nga sa mga nagtatrabaho once a year itong test na 'to. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kung nandiyan na yung test, seryosohin mo naman, hindi number lang yan na titignan mo, 'di Yes, sir. ba? Yes, sir. Okey. Now, number 3 naman, polycystic ovarian syndrome, PCOS, okey. Alam po ba ninyo ang PCOS 6 to 13% 'no, ng, women with childbearing age 'no, nagkakaroon. So, around 10% ng babaeng manganganak yung childbearing age meron. So yung mga siguro nasa 20s and 30s nila Doc. Yes, hanggang, 45s gano'n, 'yan. Isa sa 10 magkakaroon ng PCOS. Anong nangyayari sa katawan ng babae Doc 'pag Okey. may PCOS? Kasi ang babae meron siyang female hormone tsaka male hormone. Hmm. Pero nagkakaroon ng overproduction of male hormones. So, dumadaming male hormones. Ngayon, yung ovaryo 'pag marami kang male hormones, hindi ka nag-o-ovulate, 'di lumalabas yung itlog. So, 'pag hindi lumalabas yung itlog, ang simptomas niyan is, "Uy, bakit mens ko tumatagal na?" Hmm. Tapos, "Ay, ba't di ako nagme-mens?" Yun, Hmm. isang senyales na yun. So, Mhm. 'pag sinabing male hormone Doc, ako pamilyar lang naman ako Oo. dahil layman, Mm. testosterone, sa Yes, kanila yes. rin bagay. Yes, gano'n. Oo, oo, oo. Okey. So, ang senyales nito Doc yun, medyo irregular po ba, Regular. matagal yung Oo, period yes, yes, irregular. and mahirap magbuntis kahit nagta-try? Yun, increased risk kasi siya, for heart disease, type 2 diabetes din. 70% worldwide hindi nalalaman na may PCOS na o may PCOS na sila. Hmm. Ngayon, nalalaman lang yon kapag, "Uy, bakit di ako manganak-anak?" Kaya nga pina-testing yung sinasabi mo ngayon na Hmm. nalalaman na lang, "Uy, meron ka palang polycystic ovarian syndrome dahil hindi ka manganak-anak." So, eto, alam natin, sabi niyo nga, ang trigger niya yung overproduction ng male hormone. Pero ano ba ito? Inborn lang or may kinalaman sa lifestyle natin? Bakit nangyayari? Tama ka nga.
Dalawa yon, siyempre may genetics factor, 'di Mm. ba? Tapos pangalawa, yung kinakain natin, yung mga pagkain na masasama, yon nagkakaproblema tayo, nagkakaroon ng increased insulin resistance tayo. Dahil dun nagkakaroon ng PCOS tayo. Actually Doc, ano eto anekdotal lang naman. Kasi Ako pinanganak ako ng mid-80s hmm, tapos yung mga kaedaran ko, ako personally hindi ako nag-work dun, pero mga kaedaran ko marami, sila yung sumabak sa call center, 'di ba? Parang dun mo maririnig ang daming babae ano, may PCOS, may kinalaman kaya sa stress nila? yes sir, yes sir, Hmm, 'yan. Tama ka, tama ka. yung pagpupuyat siguro Yes, 'no? pagpupuyat, Hmm. stress, taas ng cortisol level, yun lahat yun. Eh, tapos lifestyle pa naman sa call center marami naninigarilyo, Tama. tapos Oh, processed food, yes. yun lang. Oo nga, Kaya nga no wonder. yung 50% nun na may PCOS, kung hindi niyo tinreat, will become diabetic at the age of 40 years old. Napakaaga ano Dok? Yes, tapos magkakaroon sila ng high blood, sleep apnea rin, high cholesterol, endometrial cancer pa. So, hindi naman natin sinasabing wag kang magtrabaho sa call center, Yes. pero try to maintain a lifestyle as healthy as possible Possible. na Dok. So, Eto Dok, na-mention niyo, ang topic nga natin yung mga sakit na limited lang if not outright walang sintomas, meron bang signs ito kahit subtle lang? okay, so usually, maraming male hormone. Anong nangyayari, isa na yun, nagsisinang hair mo. Tapos pangalawa, nababawasan yung pagme-mens mo. Yan ang nakikita nating simptomas. Oo, medyo subtle lang. Subtle. Oo. Tawag nila dun female pattern hair loss, 'di ba? Ngayon magiging male pattern hair loss siya Dahil dahil testosterone. oo, so yun 'pag ano, siguro kahit hindi ka pa gano'n katanda kung nagpipin yung hair mo, baka sign siya. Yan. So ngayon pupunta ka sa OB, ang gagawin ng OB, yon ipapa-test yung androgen level mo kasi tatlong criteria yon, kukuha lang siya ng dalawa, 2 out of 3. Number 1, 'pag tumataas ang male hormones mo. So 'pag tinext, "Uy, medyo mataas ang male hormones mo, Oh, number 2, sa ultrasound, "Uy, ba't marami kang cyst?" 'Di ba? Tas pangatlo, yung nababawasan ng pagme-menstruation. Yun. 'Pag yung tatlong yun, dalawa dun positive, mukhang may PCOS ka na. Okay. Ang treatment nito Doc, well, na-mention niyo ano, lifestyle may kinalaman, so lifestyle change ulit. Yes, lifestyle na naman, tama po kayo. Low carbohydrate, exercise. Tapos yung mga doktor, ang gagawin niya, gamot. Kunwari may diabetes ka, di bibigyan ng metformin, para sa diabetes. Tapos medyo tumataas ang, male hormones mo, ang gagawin niya, bibigyan niya aldactone para bumaba ang male hormones mo. Then kung hindi ka nag-o-ovulate, yung mga contraceptive pills, ayun, yun ang binibigyan natin para gumanda yung hormone. Yun Doc, medyo ma-affirm ko yun kasi nung newlyweds kami ng wife ko, yun din yung ano, isa sa mga nakikita sa annual physical exam niya na ano, nagka-PCOS siya. So, pinag-pills din siya to correct. Ngayon, ilang anak ko na? 3 na ho. Ayun, malilikot pa. Na-solve na talaga. Oo, na-solve na, oo, yun. So, pero tuloy-tuloy siya. So, Mm. 'pag alam ninyo na si misis ay may PCOS, so 'pag pangit ang pagkain niya, babalik ulit yun. Or So kung di ko alam kung tinutuloy-tuloy ng gamot ni misis, 'di ba, parang gano'n, 'di ba? Oo. sa case naman ng wife ko, hindi Doc. Pero Oh, ito so nga, ano, dinamihan ng exercise, yan, pagkain, pagtulog. di okey siya, 'di ba? Oo, oo. Oo. So, panglima, lung cancer. So, saka mga iba-ibang cancer, 'di ba? Kaya nga hindi natin alam kung kailan magkakaroon tayo ng cancer, lalo na sa loob, 'di ba? Mm. So, ang lung cancer kasi is the leading cause of cancer death among men and women. Kaya binanggit natin 'yon. So Doc, itong lung cancer napabilang siya dito sa list natin Yes, sir. dahil ba walang simptomas yung early stages niya? Walang simptomas talaga, hindi mo alam, eh. Okey. Oo. Mga anong stage na, bago magkaroon ng noticeable na symptoms? Usually advanced stage na. Saka malalaman mo, umuubo ka na ng dugo or what, 'di ba? Nahihirapan ka ng huminga. Mm. 50% ng cases, hindi siya smoker. Mm. Sa females, 'di ba? Wala siyang risk. So, hindi natin talaga alam. So baka secondhand smoke 'no Doc or Puwede sa rin po. environment? Opo, opo. Yes, yes. Dahil sa mga tambucho natin, gano'n. Oo. Oo. So, ang hirap pala Doc. Mahirap sir, mahirap. Kaya nga binanggit natin 'yun. Paano nade-detect 'to Doc? Okey. So, ang na-detect, CT scan of the lungs. Of the lungs? Oo. So sa X-ray hindi makikita 'to? Hindi, hindi. So, 'pag sa X-ray nakita, malaki na 'yun. Yun Oo, 'yun. kaya pala nandito siya sa listahan niyo, Oo, oo. secret what hidden Oo, oo, disease. oo. So, Okey. pero kunwari may 30 pack years, ibig sabihin ng pack years is yung 30 pack years is kunwari everyday nagwa 1 pack a day ka, tapos 30 years ka,
or everyday nagtu-2 packs a year ka, so 15 years lang 'yon, delikado na 'yon, magpa-CT scan of the lungs ka na kayo or MRI para sigurado tayo. Eto Doc, Yes, sir. anekdotol lang. Mga 10 years ago namatay itong taong 'to, kakilala ko, lung cancer din. Hindi na siya smoker by the time na mangyari 'yan. Kaedaran ko lang, kumbaga college lang siya nag-smoke pero his adult life mostly, hindi na. Tapos nung una Doc, parang akala nila pneumonia lang Eh, symptoms niya. yes, sir. Tapos nung in-examine ulit, lung cancer na. Tapos Yes, sir. within months Doc, ang bilis ho ng mga pangyayari na parang kumalat sa katawan niya. Yes, sir, yes, sir. Eh, kung hindi pa siya tumigil, hindi hahaba pa yung buhay niya. Ba Mas maikli pa yung buhay nun. Oo. So, hindi mo rin masabi. Hindi mo masasabi, sir. Oo. May treatment ba 'to by the time na ma-detect Doc? Kahit maaga pa or nagiging talaga? Meron, pero yun nga, kamakailan lang sabi mo kung gaano ba kabilis. Yung lalo yung small cell carcinoma, within weeks, nagdo-double ng size. Tapos, Weeks lang. within months, malaki na siya sobra. So, kung hindi naman delikado, tatanggalin. Surgery. Puwedeng surgery, Surgery. sabagay. Oo, tapos chemo, tsaka radio or radiation therapy. Pero kung advanced stage Doc, yun na ba yung kumakalat na? Kalata o yung sinasabi mong stage 4 sa brain, sa heart, sa bones, yun. Natatandaan ko Doc, kasi dinalaw ko pa siya sa ospital nun, Sabi niya kumalat din sa kanya sa brain tapos ayoko nang silipin, gusto niya ipakita sa'kin yung pati sa feet daw niya sabi niya para na daw paa ng pato, sabi niya na maga talaga. Ayokong silipin 'no, Siyempre, kahit tinitignan mo pa lang siya, hirap na hirap ka na. huminga, oo. Ayoko na talagang tignan Doc. Yes, sir, yes, sir. Classmate mo siya, no? Hindi ko naman classmate, kasamahan ko sa industry. Ah, More on acquaintance. Pero kasi pareho kaming tatay Doc, halos magkaedad yung anak namin kaya medyo masakit kahit yeah. di sa'yo nangyari Doc. Yes, sir, yes, sir. Mm. Pang-anim, insulin resistance. Oh, ano 'tong insulin resistance? Kasi ang insulin resistance, ganito, kain tayong kain, kain tayong kain. So, tumataas ang sugar natin palagi, 'di ba? 'Pag tumataas ang sugar natin palagi, yung insulin, yung lapay, secrete ng insulin para bumaba. So, 'pag secrete ng secrete, tuloy-tuloy ng insulin, ang ginagawa ng katawan, hindi na pinapansin. Hmm. Kaya nga, resistance na. Kahit na maraming insulin, hindi na pumapasok yung sugar sa loob ng muscles kaya naging insulin resistance. Mm. So, ano yung mga nangyayari sa insulin resistance? Nagkakaroon ng type 2 diabetes. Ngayon, pag-uusapan natin fatty liver. Mm. Tapos siyempre may mga heart disease, dementia, hindi natin pag-uusapan. Fatty liver ang pang-anim na topic natin ngayon. So, itong fatty liver Doc, nagkaroon na tayo ng video about this one specifically in the past. Yes, coach. Actually hanggang ngayon yan yung humahakot ng maraming views tsaka comments. Walang sintomas 'to 'no Doc? Walang simptomas. Kasi 10 to 20 years ang pagitan nito. Tapos even chinek mo yung sugar mo, mababa sugar mo. Pero may fatty liver ka pala. Paano nakikita ang fatty liver Doc? Ayun, ultrasound. Ultrasound. Ultrasound, yes, So, sir. literal na parang mas mataba siya. Yes, So, talagang ito yung liver, literal na yung taba nakabalot sa liver. yun na. Oo, oo. Aba, magugustuhan ka ng aswang 'pag kinain ka nila Doc. Sarap dun. Oo, may Sarap. gastropath ka pa. Oo. Ngayon, tandaan natin 'di ba, dati yung cirrhosis, number 1 ang cause is, alcohol. Ngayon hindi na. Fatty liver. Fatty liver na, gano'n kabilis 'no? Pa Mm. pa yung diet 'di ba ngayon may alcohol pa rin naman 'di ba? Pero nauuna na ngayon yung may fatty liver nagkaroon ng cirrhosis bago yung alcohol. Yun lang. Mm. Doc, yung mga test ho na kagaya ng sa SGPT, SGOT, tama po ba? Yes. Nakikita rin po ba? Kasama din yun, tataas yung SGPT natin, SGOT kasi yung enzymes nasisira na siya, nasasakal na siya, tumataas. Tama po. So, itong mga bagay na 'to, yung fatty liver sa ultrasound, so sa full abdominal ultrasound po Makikita. Yes, sir, yes, sir. Okay, so wag kayong magbe-beg off or mag-o-opt out kung meron kayong annual physical exam sa mga kumpanya niyo. Kasi usually kasama ho 'yan. Yung mga SGPT, SGOT kasama po sa tinetest sa'tin, and iba-iba yung policy ng bawat kumpanya, pero sa'min 'pag 35 and above ka na or upon request puwede kang magpa-full abdominal ultrasound para Pwede po maging empleyado mo? Di pa ako yun nagpapa-ultrasound. Doc. Pero balingkinitan naman kayo Doc, so I doubt na may fatty liver kayo. Yes, sir, yes, coach. Doc, maliban sa cirrhosis, which is yung pagkasira ho ng atay natin, 'di ba? Meron pa bang ibang komplikasyon na puwedeng manggaling sa fatty liver? Naku, cirrhosis pa lang, so kailangan liver transplant na yun. So, dun pa lang
Medyo puwede ka na matuluyan Doc. Oo, tapos yung cirrhosis, lahat tayo dumadaan, pati yung mga ugat dumadaan dun, eh. So, nag nagbabaklag, Mm, yung veins na lumalaki, mm. tapos magkakaroon ng esophageal varices, tapos puwede kang sumuka ng dugo. And siyempre, para lang sa mga hindi masyadong familiar sa anatomy, yang atay ho natin panlinis ho ng katawan yan, 'di ba? Yan, From eksakto, the oo. inside. Tapos siyempre nagiging puwede kang magka-coma, oh, Yun lang. So, kung yung atay mo yung nasira, wala kang panlinis, wala. malalason ka from the inside. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. So, Doc, ano yung mga factors dito tsaka paano natin iiwasan or iti-treat yung ganitong klaseng karamdaman? So, paulit-ulit lang tayo. Dati nga sabi nga matatanda, mas malakas sila kaysa sa ngayon, which is true. Yung mga may sakit, may mga stroke ngayon, mga bata dinadala ng tatay-nanay. Sa clinic namin baliktad, eh. Sabi ko, "Teka, dapat yung anak ang nagdadala sa tatay-nanay, ngayon baliktad." Dahil sa ating kinakain. So, inuulit-ulit natin, stress, yung, kinakain natin, processed food, yung kailangan matulog tayo, yung mga alcohol, tsaka yung mga sigarilyo, bawasan na natin. Alam niyo Doc, minsan ako may gripe ako ng konti sa messaging sa social media tsaka people in general. Kasi sasabihin nila no to the body shaming, 'di ba? Na hindi talaga dapat. Hindi Oo. mo aanuhin yung tao dahil Yes. sa malaki siya o hindi. Yes, yes. Hindi rin dapat ibig sabihin nun tanggapin mo na lang na malaki ka, 'di ba, Doc? Kasi Yes, yes. kumbaga eye-catching yung pagiging obese sa Mm. tao dahil hindi siya yung normal. By instinct alam nating mga tao yung healthy sa hindi, 'di ba, Doc? Tama, tama. So, while we do not body shame people, we Yes. also understand that being obese is not healthy. So, i-di-discourage pa rin natin siya. So, sa sinabi mo 'yon, pero may mga obese na exercise ng exercise, diet ng diet, hindi pumapayat. Dahil sa hormones nila, Doc? Dahil sa fatty liver. Dahil sa fatty Oo, liver. kasi yung fatty liver, yung liver, hindi rin niya kayang tulungan sarili niya. So ngayon, ang gawin natin, tanggalin natin lahat ng mga fructose. Okey. Gano'n kadali lang, yung mga fructose, yung mga juices, yung mga apple juice, mango juice, grape juice, akala mo naku healthy na. Lalo lemon juice, lahat ng nasa lata, nasa can, or sa karton, Hmm. tanggalin. Yung fructose ho, yun yung asukal na galing sa mga prutas, 'di ba? Yes, Hmm. tapos yung may mga iba, ginagawa pa nilang, chemically made fructose pa, 'di ba, parang gano'n. Pero na-mention niyo dati Doc, na sa lahat ng prutas yung medyo okey-okey yung apple ba? Tama, Mm, apple. So ngayon, huwag kayong kumuha ng apple juice, mm, kumain kayo ng apple talaga, oo. o maghugas ka mabuti baka may chemical sa mga fertilizer, sa insecticides. Hugasin mabuti, kinain mo, yun maganda. Oo. So yung lagi niyo name-mention whole foods, Whole the best foods, lagi. yes sir. Tapos yung mga prito, tanggal yun kasi ang taas ng inflammation yun, eh. So yung mga, yun nga, alam na yung mga palm oil, rapeseed oil, lahat yan, huwag tayong magprito. Kasi 'pag akala mo golden brown pero ang daming process na nangyari. Hmm. So niluto mo, kinain mo, tatama sa liver, masisira na naman ang liver, hindi cycle talaga yon. So tagalin mo nga prito-prito, steam. Tapos yun nga, 'di ba napag-usapan natin yung fatty liver, 'di ba, yung episode, ang ganda nun, panoorin nila yun. Okey. So, ingatan ng inyong mga atay, hindi lang pagkain ng aswang yan. Actually, siya talaga yung, ah, kumbaga recycling facility nung katawan mo 'no. That's like Eksakto, ewan ko kung tama yun, pero eksakto, yan. panlinis. Yes, yes. So, Doc, diyan sa fatty liver, insulin resistance, na-mention niyo, lifestyle, anything specific na gusto niyo pang i-share? So siyempre number one, galaw-galaw tayo. Tapos 'pag kumakain tayo, 'di ba, Hmm, kailangan yun nga, kasi nagugutom katawan, hindi niya kailangan yung sugar, kailangan niya minerals, magandang vitamins. So good food, nutrient dense food, yun ang kailangan nila. Okay, then matulog ng maaga, hmm, oo yun. Tapos tandaan natin, hindi ito biglaan, hindi ito gagaling ka kaagad, marathon 'to. Hindi na kakain mo na okey na, tas small daily habits, hmm, small daily habits. Tapos kapagka gusto mong mag-diet, 'di ba siyempre meron tayong merienda-merienda, tanggalin mo muna yung merienda. Breakfast, lunch, dinner ka muna. That's it. Tapos 'pag gutom ka, inom ng tubig or vegetable carrots na kakain ka, yung para may manguya ka lang, 'di ba? hmm. Yun. Tapos after that, dahan-dahan puwede ka na intermittent fasting na mawala na yung, breakfast mo, lunch tsaka dinner na. Tapos taasan mo yung amino acid, proteins, tsaka good fat. Yung carbohydrates pababain mo.
Na-mention nyo in the past, Doc, yung fibers din. Hmm. No? Yeah, ay, eksakto, good. Fibers na galing gulay, tama po yun. Okay. Oo. So, galing gulay. Yes, sir. Yung Yes, sir. keyword doon. Tsaka, whole foods lagi. Eksakto. As much as possible, avoid natin yung nakabote, nakalata. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, super dami nating natutunan and hindi naman namin layunin na manakot ng mga tao dito. Ito, katotohanan lang talaga to, especially based sa experience ng mga doktor. Hindi kagaya kasi natin sila, halos araw-araw, linggo-linggo nakakita ng mga kaso na pwede naman sanang prevented yung kalagayan nilang malubha. Kaso kung na-neglect talaga, especially walang maagang warning signs, hindi maganda yung kinalalabasan. So, ang hope namin dito sa medico.ph, hindi po tayo lahat umabot sa ganun. So, healthy habits palagi yung solusyon dito sa mga to. And syempre, yung awareness natin sa mga bagay na yan. Anyway, yun po muna ang mga i-share namin. Thank you to Doc Anthony So, ang ating medical director sa pagbabahagi ng kanyang knowledge as usual. This is Glenn, ang managing director naman ng medico.ph. Kami ay magpapaalam na muna na nagsasabing stay happy, stay healthy, and maging vigilant sa posibleng mga karamdaman ng inyong katawan kahit na hindi pa umaalam. Bye-bye!